Bakit ganito na lamang ang ipinapakita na pag-uugali ng ating kabataan? Tila malayo ito sa inaasahan. Sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit bakit puro tukso, galit at pangungutya ang ipinapakita ng kabataan sa ating henerasyon? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Jun Cruz Reyes. Ating tunghayan ang kwento, Sandaang Damit. May isang batang babaeng mahirap. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa, laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo ay tila ipinagkit, sasagot lamang kapag tinawag ng guro. Okay class, dismiss. Pwede na kayong kumain ng dala niyong bako. Habang kumakain ng batang babae ng tahimik, nakita siya ng kaklase at nilapitan. Yan ba pagkain mo? Ang hirap ko naman. Hoy, pati yung damit niya, puno ng solsi at ang luma pa. Pangyayaring ito ay hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y magsusumbong. Inay, ako yung naanin sa'yo. Sinasabi nila na luma na daw palagi ang damit ko at punit-punit pa. Gagawin ko ng paraan. Lumipas ang maraming araw, ngunit ang inay hindi pa rin nakakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganoon pa rin ang kanyang buhay. Unti-unting nauunawaan ng bata ang kanilang kalagayan. Natahian kita ng uniform kasi sabi mo ikaw lang ang hindi nakaka-uniform. Tama sila. Paano kaya ito napag-ipunan ni inay? Hay, salamat. Meron akong uniform. Tama naman nakuha yung bagong uniform mo. Uniform ka pa, dumi-dumi naman. Alam nyo, ako ay may isang daang damit sa bahay. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Totoo, bakit palagi lumay yung damit mo? Kayo, ingatan ko sa daang damit. Ayoko maluma agad. Kaling ka, ipakita mo sa amin bago kayo maniwala. Hindi ko madadala rito, baka makagalitan ako ni nanay. Ayon sa kanya ay may damit siya para sa iba't ibang okasyon. Kung ano ang tabas, kung ano ang kulay, at kung ano ang tela. May bulaklak ba o wala? Nilarawan niya ang mga kaliit-liitang detalye bawat isa sa kanyang sandaang damit. Makalipas ang ilang araw, ang batang babae ay nagsimula ng lumiban sa klase. Hindi na siya pumapasok. Halos isang linggo na siyang hindi pumapasok. Ang babahay no? Nakasabayan ko yung nakaraan tricycle. Tara na, mag-isa tayo. Sinubukan nilang puntahan ng batang babae sa kanyang tahanan upang malaman kung ano ang kalagayan nito. Ito ba yung bahay nila? Kayo po ba yung nanay niya? Oo, ako ang nanay niya. Kayo bang mga kaklase niya? Opo. Bakit di na po siya pumapasok? Halika, pumasok muna kayo.
Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunan ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding. Ito ang guhit ng bawat isa sa kanyang sangdaang damit. Naroon ang lahat ng kanyang naikwento. Naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon. Naroon din ang guhit ng kanyang pantulog, pagsimba at pagpasok sa paaralan. Ito'y kailanman ay hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya'y nakatagot iniingatan niya sa bahay. Bumalik na kayo sa eskwelahan, baka mahuli kayo. Sangdaang damit na pawang iginuhit lamang.